Hello minasang! Pasukan na naman nga dito sa Japan ng ating mga chikiting kaya simula na naman ang gising ng maaga. Bago nga magpasukan, eto't niready ko na naman nga itong gamit ni kuya. Napansin ko nga na parang nawala yung pangalan niya dito sa sapatos niya kaya nilagyan ko ulit ng pangalan dahil baka magkalito-lito siya at mawala yung sapatos niya. Sinechekan ko na nga rin tong mga ginawa niyang assignments nung summer. Dito nga po sa Japan, ganyan yung pag-check nila pabilog. Napansin ko nga kaya pala ang mga Hapon halos ayaw nila mag-anak dahil napakarami talagang ginagawa sa school pa lang ng mga bata. Dahil kahit ganyan bakasyon, napakarami nilang mga assignments at dapat gawin. Dahil karamihan sa mga Hapon, hindi man lahat, ayaw na raw nilang mag-anak dahil nga daw sa sobrang hassle, sasabayan pa ng trabaho. Pero syempre, mas masaya pa rin no kapag may anak ka. Kaya kahit ganito ka-hassle, okay lang. Ito nga, tatapos na nga rin akong i-ready itong mga gamit ni kuya. Kinaumagahan nga ito't nag-almusal na si kuya. Buti na nga lang din hindi siya antok niyan. Good mood nga kasi nga daw papasok na naman siya at may mga makakalaro na daw siya ulit sa wakas. Maya-maya nga lang din pagkatapos niya mag-asikaso, umalis na rin kami dito sa bahay. Simula na naman nga ng daily routine namin mag-iina. Kaya itong si kuya, sabi ko sa kanya, hindi na tayo pwedeng magpuyat at dapat mga 8 pa lang itulog na siya. Wrong timing nga din tong first day ni kuya sa school dahil napakaulan na naman nga dito sa Japan. Kaya thank God pa din dahil napakalapit lang nitong school sa bahay namin. Hindi si kuya nahihirapan sa pagpasok at maglakad ng malayo. Eto na naman nga yung araw-araw na nakakasabay ni kuya sa pagpasok at nakakatuwa nga itong mga magulang na sumasabay dito sa mga bata dahil na-check talaga nila yung mga bata sa paglalakad kaya hanggang dyan ko na lang si kuya hinahatid. Maya nga lang din pag uwi ko, itong chikiting ko naman tong inasikaso ko, itong amo ko. Nakita niya nga yung dati kong vlog na gumawa ako ng egg sushi kaya ayan, nagpagawa na naman nga ulit siya. Diyos ko, walang kasawaan talaga yan sa nori. Pagdating sa nori, hindi yan nagsasawa sa ganyan. Tong si Miyuki nga, itanghali na talaga yung gumigising lagi dahil nga wala naman siyang pasok. Kaya sulit na sulit talaga niya yung tulog niya lagi araw-araw. Tapos pagkakagising pa niyan, lagi yan nagsasabi na nagugutom na nga daw siya at kakain na siya agad. Maya-maya 11:30 na rin pala at sinundo na rin namin si kuya. Ito nga pala yung aquarium ko, napakalinis pa rin niya. Nakakatuwa nga dahil halos mag-iilang linggo na yan at malinis pa rin. Nalit na nga rin pala kami ng konti at pagbaba nga namin si kuya na andito na malapit sa bahay. Very good talaga tong si kuya dahil sabi ko nga sa kanya kapag mauuna siya, dyan niya lang ako iintayin sa may tawiran dahil hindi ko po siya pinapatawid mag-isa dahil nakakatakot na. Kaya nung nakita na niya kami at wala naman sasakyan, pinatawid ko na nga siya. Sobrang namiss nga ni Miyuki si kuya niya kaya ayan, humawak agad at todo harot na naman nga dito kay kuya niya. Pag-uwi nga ni kuya, nakita niya yung egg sushi ni Miyuki kaya ayan, nag-request din nga siya sa akin na gawan ko rin daw siya dahil gutom na gutom nga daw siya pag uwi niya. Hanggang 11 lang kasi sila kuya kaya hindi rin sila nag-lunch sa school kaya dito na rin siya kumain ng tanghalian sa bahay dahil nga naglinis lang daw sila sa school nila. Ayan nga't balik to gawaing bahay na naman tayo mga moms. Laban na naman nga ako dahil ayaw ko nga po natatambakan talaga ng labahin dito sa bahay. Maya-maya itong si daddy nila nagbabay na dito sa dalawa kong chikiting dahil papasok na nga siya. Sumama nga ako sa baba dahil manghihingi nga ako ng pera dito sa sugar daddy ko. Uy, charis lang, pambayad po ng bilyan at hindi na tayo natapos-tapos talaga ng mga bayaran. Maya-maya nga lang din pag alis ni RM, eto't nagpasundo na nga ako kay mama tsaka kay Marilu dahil nga magpapasama akong mamalengke sa kanila. Namalengke na rin nga ako dahil mahirap nang lumabas kapag nagbabagyo at mawalan ng stock sa bahay. Tapos ito nga't nakahanap ako dito ng mga murang chicken pang empanada ko kaya bumili na rin nga ako dahil napakamura nga dito sa pinalengkehan namin. Syempre maging practical na tayo mga moms, doon na tayo sa murang palengkihan dahil nga napakamahal na talaga ng bilihin dito sa Japan. Hindi na nga kine-carry dahil napakaliit ng sweldo tapos ang mahal na talaga ng mga bilihin. Kaya ito't kailangan na mag-empanada ni Inday ninyo dahil pandagdag na rin to sa bayarin namin. Kaya ayan, bumili na rin ako ng mga pang-empanada ko dyan. Pinaakyat ko rin nga muna pala sila mama dito sa bahay at pinamerienda ko nga ng kape at saka tinapay dahil yun nga lang yung mai-offer ko. Habang itong sila kuya nga naglalaro na nga dito ng mga pinamili nila sa Daiso. Happy na nga po yan kahit sa Daiso lang talaga yan bumibili ng mga laruan dahil nga po ang bilis lang din nilang pagsawaan, nakakapanghinayang bilhan ng mga may presyo. Maya-maya nga lang din umuwi na sila mama at nagsimula na nga ako nitong mag-ayos nitong mga pinamili ko at hinugasan ko na nga muna itong mga hipon. Ang mura nga lang din ang bili ko nito kaya binili ko na yan kahit ilang piraso lang dahil hindi naman mahilig si RM dyan. Pinaplastic ko na nga lang po yung mga yan dahil hindi kakasya yan sa freezer ko dahil napakaliit lang nga po nitong ref namin. Pati nga itong mga karne hinuhugasan ko rin muna yan bago ko ilagay sa ref para maging malinis na rin siya. Maya-maya nga lang din natapos na rin ako sa gawain ko at pagluluto naman tong aasikasuhin ko. Ito nga pala yung niluluto ko, giniling pero hindi ko po yan nilalagyan ng tomato sauce. Kapag nagsasawa na nga po ako sa ganong luto parang adobo style naman tong ginagawa ko. Nilalagyan ko lang yan ng toyo at saka suka at konting asukal pang-balance ng lasa. Kaya parang adobo style talaga yung gawa dyan dahil hindi nga po ako mahilig minsan sa tomato sauce at nagsasawa rin sa ganong klaseng luto. Kaya itry nyo na rin, masarap naman siya. Thank you po palagi sa panonood ng aming mini vlog. Salamat! Bye!